So ito guys, may order tayo sa Shopee na water filter or water purifier. So ang brand niya is Shihan. So ito na siya, na unbox na natin. So 5 yung kanyang cartridge or kung ano man tawag dyan. Bali dito 3 sa baba and 2 sa taas. So ano ba yung mga gamit niyang filtration? So ang una niya is ito, parang tissue. Ayan, butas. Then yung loob niya ganire. Yan. So yan. Then yung pangalawa is medyo matigas nga lang siyang i-open. So yung pangalawa niya is ito na yung kanyang charcoal filtration. Ayan, nakahulma talaga siya. Then yung pangatlo, ito lang, tigas eh. Yeah. Yan. Yung pangatlo is ganun din, parang doon sa una. So based sa instruction, ang kanyang inlet Chinese. So ang kanyang inlet is dito. May ito yon, ito yung inlet niya. So ang daloy ng tubig pasok dyan. So ito yung exit niya. Then dahil ito ay nakasalpak, ang out niya is andito sa may loob. So ito naman is medyo seal type kasi merong pasukan to sa may loob din, kung nakikita nyo yun, yung bilog na yun. So pasok siya dito. So nakaganyan siya sa loob. Ayan. So mafi-filtrate naman talaga or masasala kasi dito papasok yung tubig sa may gilid-gilid niya. Then pag daan dyan, pag nakapasok na yung water dyan, is may tube yan dito sa may taas. Ayan, ito yung nakabukol dyan. Ayan. Dito naman siya dadaan, tatawid siya papunta naman dito sa kabilang butas. Then dito na yon sa may charcoal. So same process, pag naka penetrate na siya dito sa gitna ng charcoal natin, is lulusot naman siya dyan sa butas na yan. Then tatawid uli dito sa kabila. Then papunta na dito. After niya makarating dyan, dito, nakapasok na siya dyan, is ganito ulit yung kanyang filter. So parehas yung number 1 and 3. So pag na-penetrate na niya yan, is dito naman siya dadaan. Then lalabas siya dito sa tubo na yan. Ito. So pagdaan niya dyan, ikot siya dito. Ito is hindi siya diros kasi parang sealed type siya, so hindi ko siya mabuksan. So dadaan yan dito. Then ito na yung papunta sa ating faucet. So ito yung faucet niya. Yan. Then may libre na rin siyang hose. So itong hose na to, usually nakikita ko to sa pneumatic hose. Yan. So ayan na, dyan siya dadaan. Yung ano dito, may kumakalog. So possible is ito ay sand. So ito yung tumutunog parang marakas. Then meron na rin siyang kasama yung opener para yun dito. Hawak mo ba? Dito sa pinakataas. Yan. So, yan. Papasok niya siya dyan. Then, ayan. Sakto yan dyan. At pwede niya siyang pihitin. So, meron siyang kasamang wrench. Then, yung iba pa niyang mga kasamang accessories is ito. Ayan. Ito, hindi ko alam para saan ito. Ito. Chinese yung nakalagay, kaya pero may lamang tubig, so hindi ko alam pa kung para saan yan. Ipapa-translate natin yan mamaya kasi meron naman tayong ano sa cellphone na Google Translator. Baka sa ano to, para malaman kung anong klaseng siyang tubig.
kung alkaline ba or what. Or ito pala yung ppm. Ayan. So ito pala yung para ma-test. So install natin to today at ipapakita natin sa inyo kung paano yung proseso ng pag-i-install natin. So ipaplano ko muna to doon, i-layout muna natin to doon sa may kusina kung saan natin siya i-install. So yon, peace out. So ito nga pala from inlet, ito yung galing sa faucet, then papasok dito. Ito pala is mula dyan, yan, tsaka hanggang dito is butas pala yan. So may slug siya, kung nakita nyo kanina sa video is nakakabit pa to. Nilagyan ko kasi ng tubig para malaman kung wala ba siyang leak dito, kaso meron. So hindi pa dumadaan ng filter, may pumapasok ng tubig dito, gawa niyaan itong hinarang nila. So ito, yan, makikita nyo, yan, meron siyang ganyan. So butas pala yan. So gagawin natin, lalagyan natin ng glue stick. Yan, tutunawan natin ng glue stick, tsaka natin to ibabalik. So dito sa gitna wala siyang leak, gawa ng putol siya dito sa likod. Yan o. So ganon. So ang lalagyan lang natin is itong unahan tsaka itong dulo. So lalagyan natin yan ng glue gun. So painitin natin ng husto to. Yan. So yan, lumalabas naman na rin. Ano bang makailansa? So yun, lagyan muna natin to. Then i-testing natin kung may mape-penetrate pa niya tong gitna. Pag wala na is pwede na natin tong i-install. So ito na siya, nalagyan na natin siya ng glue stick. Yan. Yan. So ito glue stick ginamit ko, kaya may parang naging ganyan itsura niyan is nabarahan kasi yung itong side. So inano ko pa, diniklag ko pa kasi wala nang dumadaloy na tubig palabas naman dito sa side na yan. So make sure na saktuhan lang yung glue stick na ilalagay nyo para hindi bumara dito sa may kabila. So ang mangyayari ngayon, dahil wala nang leak, is pasok tubig dito, lalabas dito sa kabila, then sa filter papasok siya doon, then lulusot na siya dito sa butas na yan, then papasok na, lalabas uli dito sa kabila. Kasi ang nangyari, yung harang na yan, yung ginawa nilang pambara, is lumulusot yung tubig dyan kasi yaan, tsaka papunta dito hanggang dito is iisa lang ang butas niyan. So nilagyan nila ng pangharang, kaya may ganyan yan dito. Yan, mula dyan sa may inlet papasok hanggang dito. Yan, itong kabilang side na yan is ito na yon. So butas yan. So yan lang yung nilagay nila para hindi lumusot yung tubig. Kaso nga lang, dahil wala man lang nilagay na sealant, is lumulusot siya. So nilagyan na natin siya ng glue stick. So enough na yun para ma-block niya yung tubig. So goods na yan. So proceed tayo sa next step is yung pag-i-install na nito. So all goods na. So ito na siya guys, na ikabit na natin yung kanyang valve. So sakto yung size. Yan, then tinap na lang natin uli yung kanyang papunta sa gripo. Then ito na yung hose, then ito yung valve niya para dumaloy na yung tubig papunta dito sa ating water purifier. So yan, yung filter hindi ko pa kinabit. So maglilinya muna ako. Ito naman is papunta na doon sa gripo natin. Ayan. So nakakabit na rin yung gripo. So yun, install ko muna lahat, then pakita ko sa inyo. So ayan, naka live na yung ating may sumirit lang kasi hindi pala to naka suksok na maayos. So ayan, check lang kung may leak ba o wala. So far wala naman tayong tumutulo. So first trial. Yan, so testing. Oh, may hangin pa ata.
Kaya ganyan yung itsura ng bitaw ng tubig. Talaga mahina lang talaga yung kanyang buga. So ayan na yun. Ayan. Malakas pa yata ihip mo dyan. So dumadaloy na yung tubig niyan. So medyo mahina nga lang talaga. So dito ba may leak ba tayo? Wala namang leak. Para saan ba yung bluesod? Drain. So yan na talaga yung kanyang Buksan mo yun. yan na talaga yung kanyang Asan? pressure ng tubig. Ganyan kalakas. Dahil 5 stage nga yung kanyang filtration. Kaya medyo pigil talaga yung tubig. So testing naman natin kung okay ba yung tubig kasi meron sila ditong test kit na binigay. Ito. So tignan natin yan, testing natin. So testing natin yung kanyang tubig. So kuha muna tayo dito, so walang laman yan. Kuha tayo ng tubig dito sa kinukuhanan natin ng mineral water. So okay na siguro yung ganyang karami. Yan. Then kuha tayo dito sa tap water. Okay na siguro yan. Then kuha tayo dito sa purified water natin. Yung sa filter ay mabuksan na. Yan. Kuha tayo dito. Okay na yan. So ito yung galing sa binibila natin ng tubig, tap water, and yung galing sa binili nating purified water filter. So testing natin. Saan ba yung pampatak? Dito eh. Ayan. Silyado pa. Teka, open ko lang. So ayan, na-open na. So testing natin. Unahin natin dito. Patakan natin. Kainan niya kasi nagumang. Met, naiihi na ako. Mga ilang patak kaya to? 1, 2, 3, 4, 5. So tigli-5 lang muna. 5 din dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami, 6 na yun. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5. O, 6 na natin. Dagdagan natin itong isa. 6 din natin to. 6. Bakit yung dilaw? Yan. Saan galing tubig na yan? So, mix natin. So, parang walang nangyari, oh. Tubig saan galing? Tapos, ito, shake natin. Ito, nanilaw. Yan, mas dumilaw po. Saan galing tubig natin? Mukha na siyang, cobra. Tapos, mix din natin itong isa. Malinaw. So, malinaw din. Mas malinaw siya dun. Yun, oh. Dito? Kuha ka pang isang baso na ganito rin. So ito yung galing sa natin, yung binibiling tubig. Then ito yung galing sa tap water. At ito yung galing dyan sa bago nating biling water filter. So try natin transfer to. Tingnan natin kung magiging clear pa kasi medyo malabo yung baso eh.
So ito ano na natin, transfer natin dito sa isang baso. So ayan, mas malinaw na siya. So dito 6 na drop, walang nangyari. 6 din dito, so yan naging dilaw. Then dito ay malinaw pa rin. Angat natin, nanilaw ba? Parang ano, o dahil may dilaw lang talaga ditong kulay. Hindi ko alam kung nanilaw eh, parang medyo nanilaw nga siya. Hindi daw pa. Tapos ito talaga nanilaw kasi ito yung tap water. Tapos ito yung binibili nating tubig. Binibili naming tubig sa ano, sa galon na inumin. So mas clear pa rin yung galing dito sa binibili natin. Then tap water talagang dilaw na dilaw. Then ito is medyo madilaw. So ito yung kanyang chart. So aray ko, ayan, parang wala naman. Then dito yung tap water natin is talagang mataas yung kanyang ppm. Then ito medyo mababa na. So good. So di ko alam kung anong ibig sabihin nito, Google nyo na lang yan kung ano ba yung kulay niyan. Pero pagkakaintindi ko dyan, mas makulay pag ganito is hindi masyadong healthy sa katawan. So mas okay kung clear yung tubig. Yan, ganyan. So pag ganito tap water is talagang medyo, siguro ewan ko kung risky na ba inumin yan, pero dati naman wala rin kaming ganyan eh, tap water din naman ako umiinom. So yun, still alive pa rin naman until now. So yun lang, bye.